Miss Universe Organization, itinakbo ang $500,000 ni Omar Castorino Montenegro. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming ingay. Maraming salamat po sa mga bago ko dyan subscriber at viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. O diba, may car racing na gaganap dito sa likod ko. Nakakaloka. Ay, yun nga ba ang bagong issue natin ngayon at bagong pagtatawanan ng bonggang-bong. Kalain mo. Akala ko lang talaga sa magjowa lang itong ghosting. Pati ba naman sa Miss Universe Organization may mga ghosting na nangyayari. Nakakaloka. Itong si Omar Castorino Montenegro. Ang hirap mo na. Talaga naman naghanas talaga sa ABC News. ABC News ba yun? Hayaan mo na. Basta sa news, may naghanas talaga siya na si Raul daw ay itinakbo ang kanya. Ayan, I'm back. Nakakaloka talaga. May mga pa-eksena talaga sa mga paligid natin. Hindi natin hawak ang sitwasyon sa mga bunganga ng mga hindi talaga mapigilan. O diba? Ang mag-ingay. O diba? Ngayon ay syempre pag-usapan natin itong si Omar at saka si Raul. O diba? Magkakilala na sila noong 2017 at saka ang mga negosyo-negosyo nilang mga pa-eksena. Ayan, may mga ano sila. Tapos, si Omar pala, Castorino Montenegro, ang nagpapasok kay Raul sa Miss Universe Organization. Chismosa lang ang peg. Nakakaloka. Nakiusap daw inong si Raul na ipasok dyan dito sa Miss Universe Organization. At saka may mga agreement na daw sila na mag-host country ang Paraguay sa 2025 ng bonggang-bongga. At napirmahan na daw yun ni Kunan. O diba? Ang daming mga pahanan at nagbigay na siya ng $500,000. Siguro yung $500,000 na yun, ipinangbayad yun ng Miss Universe Organization at ni Kunan at saka ni Raul doon sa madilim nilang stage. Tingin ko, kasi hindi hindi umabot ng $1,000,000 di ba? $500,000 lang daw. So, siguro yun nga yung pinangbayad doon sa madilim na stage at saka ang tsaka ng production. yun siguro, no? Kaya ginosting na rin talaga. Talagang ghosting talaga ng mga may pa-eksena talaga silang pag-ghosting. Hindi talaga nagparamdam na. At saka nagulat talaga ito siguro si Omar kasi nga doon sa, ano ba tawag doon? Doon sa nilabas ng Miss Universe Organization kung saan gaganapin ang Miss Universe 2025. Ay wala sila sa listahan. Nakakaloka. Yung wala kasi listahan ang ipapalabas ang Miss Universe, talagang maloka ka talaga. So, siguro inaantay niya ang announcement ng Miss Universe Organization kung saan i-held. May nakalagay doon India, South Africa, Thailand, Costa Rica, Dominican Republic, Spain, Argentina, Morocco, diba? Wala doon ang Paraguay. Siyempre naloka yung ninyo, Lolo Omar, diba? Kakaloka, humanas yung Lolo Omar ninyo kung bakit wala siya doon sa listahan ng mag-held ang Miss Universe 2025. Kaya siguro nagpa-interview siya sa media din. Nag-down payment na siya ng $500,000 at ginosting na siya ng Miss Universe Organization. Kakaloka, akalaw lang talaga, magjowa lang talaga yung gino-ghosting. Yung si Bea Alonso lang yung gino-ghosting. Yun pala, pati Miss Universe Organization nang ghosting doon sa nagbayad ng $250,000. Oh my God! Kakaloka. Another issue ba naman from Miss Universe Organization? Ayan, grabe talaga yung mga pa-issue ngayon. At tapos nakakaloka pa ito. Ito ngayon lang din. Naglabas ang Miss Universe Organization na
sa Miami, Florida, gaganapin ang Miss Universe 2026. Hindi pa nga sila nakapagbayad doon ng $500,000 sa kinuhanan lang si Omar. Nakakaloka, no? Nauna pa yung announcement ng Miss Universe 2026 sa Miami, Florida kaysa sa announcement sa Miss Universe 2025. Ano to? Ay, naku, nakakuha na siguro sila doon ng pera na din. Nakakaloka. At doon kasi ngayon sa Miami, Florida, si Annette, si Victoria Telvig, ang bagong Miss Universe natin. So, ayun, may pa-announcement na sila na doon nagaganapin ang Miss Universe 2026. Nakakaloka. O, diba? Feeling ko, isolve mo na muna ni Nilele yung issue na to about sa pagbigay daw sa kanila ng $250,000 ni Omar. Bago sila mag-announce dyan kung kailan ang Miss Universe 2026. Hindi pa nga tapos ang Miss Universe 2025, baka-announce ang 2026. Kakaloka din talaga, no? Sus, Mario, si Puriagaba lang talaga ito sa Miss Universe Organization. Ang dami talagang hanas. So, bahala kayo dyan sa buhay ninyo, di ba? Nakakaloka talaga. So, ano ang comment ninyo sa pagtakbo daw ni Raul? O baka pagbintangan niya si Kun-an, ha? Si Raul naman ito sa pagtakbo ni Raul sa pera ni Omar. $250,000 ba naman? So, anong comment ninyo down below? Comment. By retroaction views, ano opinion? Kasi nagpa-interview talaga sa international TV, international media itong si Omar. Di ba? Yummy din siya. Charot lang. Mahilig pa naman ako sa mga Thunderbirds. Nakakaloka. Oh, yan. Nakakaloka. Comment down below lang kayo. Mga violent reaction eh, alam nyo na. Di ba? Nako, Miss Universe Organization, ano na to? Araw-araw na lang may mga bagong issue. Diyos Mario, si Puriagaba. Di ba? Tapos, wait lang. Ito pa. Bago ako magtapos, ito pa lang si Miss Universe Thailand, Opal. Dumating na sa Thailand ang ating Miss Universe third runner. Akala mo talaga siya ang winner. Di ba? May pasalubong sa kanya sa airport. Bongga. Amazing. Mabuti pa siya. Sana ganun din ang mangyayari kay Chelsea. Baka naman Pilipinas, di ba? May sumalubo kay Chelsea sa airport. Huwag masyado kayong mapaghanap sa ating Reyna, siya ng pinakabongga. At siya ang kanang-unahang Asian, di ba? Kanang-unang Pilipina na nanalo ng Miss Universe Asia at kauna-unang Pilipina na women of color at kauna-unahang Pilipina na naka-place sa Mexico ang pageant ginanap ang Miss Universe. O lahat sa kanya yung tatlong kauna-unahang Pilipina. O kontento na ba kayo? O di ba? Basta love Chelsea Manalo tayo. Ipagbunyi natin ang kanyang kagandahan. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam.